Sa mundo ng batas at kriminolohiya, kaalaman ng sandata. Ito ang Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog, kasama ang parak na maalab, tagapagtanggol ng katotohanan at tagapagtaguyod ng katarungan. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng kriminolohiya, Marites Culture. Kailan nagiging cyberbullying o libel? Usong-uso ngayon ang pagiging Marites, mahilig sa latest tsismis at viral chika. Pero teka, kailan nga ba nagiging delikado ang pagiging Marites? Kailan ito nagiging cyber-libel or cyberbullying? Sa vlog na ito, aalamin natin ang sagot. Ano ang Marites Culture? Ang Marites Culture ay ang kasanayan ng mabilisang pagpapakalat ng impormasyon o chismis, madalas sa social media. Minsan harmless lang ito, pero kapag umabot na sa paninira o pagkakalat ng maling impormasyon, maaari itong maging isang kaso ng cyber-libel o cyberbullying. Kailan nagiging cyber-libel ang pagiging Marites? Batayan sa batas, Article 353 ng Revised Penal Code, ang libel ay isang maling pahayag na may layuning sirain ang reputasyon ng isang tao. RA 175, Cybercrime Prevention Act of 2012, Section 4, C4. Ang cyber-libel ay isang krimen kung ang paninirang puri ay ginagawa gamit ang internet, social media, o ibang digital platforms. Elements ng cyber-libel. May malicious intent, sadyang nais siraan ang isang tao. May identifiable victim, kahit hindi pinangalanan, basta natutukoy kung sino ang tinutukoy sa post. Public post. Kapag ipinost sa Facebook, Twitter, or YouTube, kahit private pa ang settings. Halimbawa ng cyber-libel. Pagpo-post ng maling akusasyon na hindi napatunayan, hal, magnanakaw yan. Pagpapakalat ng edited photos o screenshots para sirain ang reputasyon ng iba. Pagsasabi ng masasakit na salita na may layuning manira. Parusa. Prison correctional, 6 months hanggang 6 years. Multa depende sa epekto ng libelous statement. Show text infographic of cyber-libel elements and punishments. Cyberbullying. Kailan ito nagiging krimen? Batayan sa batas. RA 2627. Anti-Bullying Act of 2013. Saklaw nito ang bullying sa paaralan. Revised Penal Code. Grave threats, unjust vexation, acts of lasciviousness, etc. Ang cyberbullying na nagdudulot ng matinding psychological distress ay maaaring kasuhan. Halimbawa ng cyberbullying. Paninira gamit ang memes, edited photos, o screenshots. Panghaharas o pagbabanta sa comment section o private messages. Paggamit ng fake accounts para sirain ang isang tao. Parusa. Maaaring makulong depende sa bigat ng kaso. Civil damages sa biktima kung napatunayang nagdulot ng psychological distress. May barangay level ba sa kasong Marites? Oo, may ilang kaso ng chismis o paninirang puri na maaaring idulog sa barangay level bago ito umabot sa korte. Depende sa bigat ng kaso, maaaring ito ay masettle sa barangay justice system, katarungang pambarangay, o umabot sa korte bilang libel o slander. Mga batas na maaaring ipataw sa Marites Culture, Unjust Vexation, Art 287, Revised Penal Code. Ano ito? Kung ang chismis ay nakakaabala o nakakapagdulot ng stress sa isang tao, maaaring isampa ang kasong unjust vexation, parusa, aresto menor, 1 araw hanggang 30 araw na pagkakakulong, o multa na hindi hihigit sa $5,000. Slander, oral defamation, Article 358 Revised Penal Code. Ano ito? Kapag ang isang tao ay nagkalat ng mapanirang impormasyon laban sa iba sa pamamagitan ng pagsasalita. Parusa. Simple slander. Aresto menor o multa hanggang 200. Grave. Slander. Aresto mayor. 1 buwan hanggang 6 buwan o mas mataas na multa. Libel. Cyber-libel. Article 355 Revised Penal Code and RA 10175. Ano ito? Kapag ang paninirang puri ay isinulat o ipinost online, ito ay maituturing na libel o cyber-libel. Parusa, libel, offline. 6 buwan hanggang 4 taon at 2 buwan na pagkakakulong. Cyber-libel, 6 taon hanggang 12 taon na pagkakakulong. Halimbawa ng barangay level case. Senaryo, si Aling Rosa ay pinakalat sa barangay na may ibang lalaki si Aling Clara. Nadismaya si Aling Clara dahil nagsimula siyang layuan ng mga tao. Hakbang, pagsasampa ng reklamo sa barangay, pwedeng magsampa ng unjust vexation o slander sa barangay hall. Pagdinig ng barangay lupon, ang kapitan o lupon ng katarungang pambarangay ang mag-aayos ng away, settlement o pag-aabot ng reklamo sa korte.
Kung hindi magkaayos, pwedeng dalhin ang kaso sa korte para maging libel o cyber libel kung may social media posts. Paano maiwasang mapasama sa Marites culture? Golden rule: think before you click. Mag-verify ng impormasyon bago mag-share. Huwag mag-post ng galit o emosyonal na reaksyon. Gumamit ng social media ng may respeto sa iba. Alamin ang mga batas para hindi mapasama sa kaso. Show image of social media etiquette. Tips: mag-ingat sa pagiging marites. Ang pagiging marites ay hindi masama hanggat hindi ito nakakasakit ng iba. Maging responsible sa social media at iwasang makasuhan ng cyber libel o cyberbullying. Ano ang pananaw mo dito? Mag-comment sa baba at i-share ang vlog na ito. Bible verse, Ephesians 4:29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi mga salitang makakatulong sa iba ayon sa kanilang pangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Iwasan natin ang pananalita na may halong panlalait, paninirang puri, galit o tsismis. Ang masasakit na salita ay maaaring makasira ng relasyon, magdulot ng sama ng loob at magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kundi mga salitang makakatulong sa iba ayon sa kanilang pangangailangan. Ang ating pananalita ay dapat nakakatulong, nagbibigay ng pag-asa at nagtuturo ng mabuting asal. Sa halip na makapanira, dapat itong maging inspirasyon at encouragement sa iba, upang ang mga ito ay makapagbigay ng pagpapala sa mga nakakarinig. Ang tamang pananalita ay hindi lang nakakatulong sa iba, kundi nagiging daan din upang maipadama ang pagmamahal ng Diyos. Ang ating salita ay maaaring maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pag-udyok ng kabutihan, pag-aaliw sa mga nalulungkot at pagbibigay ng tamang payo. Kaugnayan sa Marites culture at cyberbullying, ang bersikulong ito ay napapanahon sa usaping Marites culture, cyberbullying at cyber libel. Sa panahon ngayon, maraming tao ang madaling magbitaw ng masasakit na salita online nang huhusga ng kapwa o nagpapakalat ng maling impormasyon. Ang Ephesians 4:29 ay nagtuturo na bago tayo magsalita o mag-post sa social media, dapat nating tanungin ang ating sarili. Totoo ba ito? Nakakatulong ba ito? Makakabuti ba ito sa iba? Aral na dapat tandaan, maging responsable sa ating pananalita, lalo na sa social media. Iwasan ang chismis, paninirang puri at hate speech na maaaring makasakit o makasira sa reputasyon ng iba. Gamitin ang salita sa pagbuo, hindi sa pagbagsak ng iba. Magsalita ng may pagmamahal, respeto, at kabutihan. Think before you click. Mas mainam na piliin ang mga salitang nagbibigay buhay at hindi nagpapabagsak sa iba. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lowell Esmeniano, R-Crim MSCJ, at ito ang Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog. Dito, tatalakayin natin ang mga maiinit na issue tungkol sa krimen, hustisya at batas sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo tungkol sa ating topic ngayon? May gusto ka bang ipatalakay sa susunod? I-comment lang sa baba at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa batas at krimen. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share para mas marami pa ang maging aware. Hanggang sa susunod, dito lang sa Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog.